Showbiz fanatics Alden Richards, abay ginawa ito kahit bawal para kay Miss Catherine Bernardo. Patuloy sa ating updates for today's video. Nais ka po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw ay ilan sa mga paayuda nga ngayon ni Miss Catherine Bernardo kung saan present po siya sa birthday party po ni Dr. Ivy, which is isang may-ari po ng isang dermatologist doctor po siya. At ito po ang nag-aalaga sa skin ng ilang mga celebrity katulad ni Catherine, ni Mr. Dominic Roque, Bea Alonzo, and Nadine Lustre. So dahil dito namataan po ang ilang mga celebrity na naririto at isa nga dito si Miss Catherine Bernardo. Siyempre po dahil po sa mga photos na naglalabasan, sabi po ng isang post, after 10 years in the Philippine showbiz, Nadine Lustre finally followed Catherine Bernardo on Instagram. Cut din on Dr. Ivy's birthday party. So isa sa mga nag-DM or nag-post nag-message po na parang hinahanap si Mr. Alden Richards dito po sa party na ito, which is meron po nag-send na parang isang evidence na parang ito po ito po ay parang wala pang direkta na confirmation, pero ito po ay isang malaking ebidensya na parang kahit bawal yung ginawa na ito, or kung ginawa talaga ni Alden Richards to, is ginawa niya pa rin for the sake para lang masamahan po si Miss Catherine Bernardo sa nasabing event. Kasi meron pa nga isang vlogger parang meron nagsisensationalize itong pangyayari na ito, na bakit daw si Miss Catherine ang namataang kasama sa party ay si Dominic Roque. So dahil po dito, ito pong vlogger na ito, kilala nyo na kung sino siya, diba? Medyo may stupidity or stupid talaga Kumbaga parang sinasabi niya na bakit, sabi ng mga followers niya, tapos na daw kasi ang taping, kaya po balik daw sila sa original lab team nila. So ayan, nandiyan po si Dominic Roque, nandiyan po yung ilan sa mga celebrities na inaayusan. At ayan, sabi niya, tanong, bakit hindi si Alden ang kasama ni Catherine, si Dominic Roque ang kasama? Diba? Halatang hindi talaga nagre-research to Para lang po sa kaunawaan po ninyo, kaya po hindi natin makita si Mr. Alden Richards sa mga photos, kahit may nag-send na parang kamay ni Alden Richards ito, nakasuot siya ng black shirt with watch. Ayan po yung ilan sa mga evidence na sinasabing naroon nga si Alden Richards, pero umiiwas po siya sa mga photo, parang mga nagpapapicture ganun, kasi bawal po siyang makita doon. Unang-una, si Mr. Alden Richards po is ang talagang doktor niya sa skin ay si Dr. Vicky Bello noon pa man. Kumbaga Bello baby siya. So it's wrong at medyo medyo hindi po maganda sa paningin ng ilan. Kung makikita si Mr. Alden Richards dun po sa party ni Dr. Ivy, kasi pares po si Dr. Ivy at si Dr. Vicky Bello is pares po silang specialista pagdating po sa pagpapaganda ng skin. So dahil si Alden po isa sa mga legit na supporters and talagang parokyano nitong si Dr. Vicky Bello. So bawal po yun kasi may kontrata po silang sinusunod. Kahit nga po banggitin ang pangalan ni Dr. Ivy ni Alden Richards, bawal. Kasi may kontrata yung pinirmahan na sila po ay mga ambassadors and mga endorser ng nasabing clinic At mula noon hanggang sa ngayon na ilang taon na po si Mr. Alden Richards kay Dr. Ivy or Dr. Vicky Bello, siya pa rin po talaga yung dermatologist doctor nitong si Alden. Kaya imposible po na makita or magpakita si Alden Richards dun sa party na yun. Pero natuwa naman ang lahat kasi yun nga rin yung ilan sa mga evidence sa lumabas. Pero gusto ko lang po linawin na wala pa pong direkta, kasi kung tutuusin bawal po talaga yun Pero sabi nga ng ilang mga netizen or Catherine fans na parang ginawa ba ito talaga ni Alden Richards kahit bawal for the sake na masamahan niya lang si Miss Catherine Bernardo sa nasabing event. So yun po yung ilan sa mga katanungan at maghahanap tayo ng ilang pang mga ebidensya na makapagsasabi na naroon nga si Alden Richards, kasi sa ngayon, araw na to may endorsement shoot po siya na ipinost niya sa kanyang IG account. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo at reaction patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo at pipilitin po natin na mag-react sa ilan sa mga komento ninyo. Unahin po natin ang sabi ni Ma'am Shisabilita Katan, naku, kahit anong sabihin nila, love namin o cut din. Sa akin walang nagkatotoong hula. Ayan, so marami mang mga speculation o mga fortune teller naglabasan, pero still, doon pa rin tayo maniniwala sa mga ebidensya, diba?
Sabi ni Ma'am si Ana Vilgarde, ako naniniwala naman ako sa hula pero yung hindi bias na gaya ng sinabi ng nanghula, kinakat din napaka-imposible naman na magkabalikan pa si Kat at Daniel. At lalong ayaw kong maniwala na di magtatagal ang Kat din kasi iba na po ang kilos ng Kat din ngayon. Mga in love na sila, Kat din forever. Tsaka isa rin sa mga ebidensya na talagang masasabi mong matibay, nung umatin po si Miss Catherine Bernardo ng concert ni Darren, natatandaan niyo yon, tapos kumanta po si Darren ng kantang In Love na Ako. Ang ginawa po ng kaibigan niya si Alora Sasam, tinuro niya si Catherine Bernardo. Ano po yung ebidensya na? Isang ebidensya yun eh. Dahil imposibleng hindi nakukwento at hindi nakikita ni Alora yung estado ng puso ngayon ni Miss Catherine. Sabi ni guest person, at sa dami ng love team na hinulaan niya, bukod tanging Kat din lang ang may negatibong mangyayari. Bias yan si Jay Costura na yan. Gusto niya magkabalikan ng Katniel para hindi masira ang hula niya na magkakabalikan pa ang dalawa. This is really true. Kasi as I've said po sa mga latest videos natin, di ba? Kung pupuntahan niyo po yung channel niya sa YouTube channel, talagang after the breakup, meron talaga siya agad readings na magkakabalikan daw ang Katniel. Pero yun nga, mag-iisang taon na, baka dun po talaga siya masisira. Dahil hanggang ngayon, binibigyan niya ng false hope ang mga fandom po ng Katniel. Sabi po ni Annalisa Saratan, hindi po totoong hula, kaya nga hula eh. Bakit marunong pa ba sila sa Diyos? Kung totoo yan, hula, di sana bilyonarya na yan si Jay Costura. Yung COVID na sa Bible po, hindi dahil kay Costura. Basta ako Kat din lang. Love you Kat din. Ayan. I love this comment. Tama naman, diba? Na kung talagang magaling na manghula si Jay, ba't hindi niya mahulaan kung anong lalabas sa loto? At para maging mayaman na siya, diba? So, yun talaga yung ano dun eh. Yun yung pinaka punot dulo ng lahat ng yan para talagang masabi talaga na fact ng lahat ng sinasabi niya. Sabi ni Rason yan, Marie Olga, the prediction sometimes tells the truth, but that's not all. God alone knows our destiny. If God wants, if it is only a test up for Alden and Kat, or He can turn the future of these two to happiness or disappointment. Because, in my opinion, Alden still has many problems to solve, and the shadow of someone always puts himself in the middle of them. But now he seems wonderful. Ayun. So ito naman yung kanya pong komento patungkol sa bagay na ito, na parang syempre ang Diyos lang naman talaga nakakaalam ng destiny po natin, yung kahihinat natin, yung future natin. And sabi ni Ma'am si Virgie, hey Ma'am Dars, thanks again for update. Naku, hindi ako naniniwala yung hula kasi kung talagang magkabalikan si Daniel, gunggong si Miss Catherine, dapat nagkabalikan na sila, almost 1 year na sila. At isa pa, kung talagang mahal ni Daniel gunggong si Miss Catherine, sagutin niya sana mga issue sa kanya. Ang sakit talagang ginawa ni Daniel kay Miss Catherine kasi first love niya, first boyfriend niya si Miss Catherine, pero at least naka-move on na siya. Which is very true, diba? Kasi parang kapag nangyari kasi yun, magmumukha pong stupid si Miss Catherine eh. Biruin po ninyo, sa dami po ng mga sinabi niya sa interview niya, sa dami ng mga ebidensya na nagsasabi na parang hindi niya na talaga babalikan, tas all of a sudden, diba? Pero sabi ko nga, at the end of the day, it's all Catherine's call, diba? It's Catherine's decision ang magmamatter. At alam nating matalino si Catherine to choose kung ano yung pinaka-best for her. So, that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!